So hello no, ngayon no, dito sa mundong ito, no, ito ang pinakalagi nating tatandaan, no. Habang nabubuhay pa tayo dito sa mundong ito, ang pinakapag-asa talaga natin ay ating Panginoong Jesucristo. Dito sa mundong ito, pinadala ng Diyos Ama ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang bugtong na anak, na sa pamamagitan niya tayo ay makakatawid mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo ay may laging mga babala or maraming mga babala noong unang panahon, or nakasulat talaga dito sa kasulatan. Babala sa mga tao na hindi sumasampalataya sa Kanya or naniniwala sa Kanya. Ang mga Parisiyo, mga Parisis o mga Parisiyo, naglilingkod sila sa Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon si Kristo, di ba, tungkol sa kanila, kung hindi ako bumaba, hindi sana sila magkakasala. So sa pamamagitan pala nun, kung wala pala si Kristo o hindi pa pala si Kristo bumaba, yung mga tao na yun ay maliligtas or hindi sila magkasala. Pero nung bumaba ng ating Panginoon si Kristo, pinadala siya ng ating Ama, yung mga Parisiyo na yun ay hindi naniniwala sa Kanya o sumasampalataya sa Kanya. Kaya sinabi ng ating Panginoon si Kristo, di ba? Ngayon, yung kasalanan nila ay nakikita na. Dito sa ating mundo, maraming mga evangelist Christians, mga Christians, may dalang Biblia, nagsisimba every linggo sa third day, minsan sa isang linggo 3 or 4 na beses sa isang linggo magsamba papunta doon sa simbahan. Pero every time na pumapasok sila sa simbahan, lagi nilang hinahamon ang Panginoon. Sa anong pamamaraan, sa anong sistema? Every time na ang isang Christian or mga Kristiyano, including pastor, nagbabasa nga kayo ng Biblia, pinipreach niyo yung salita ng Panginoon, hindi naman kayo namumuhay dito sa kasulatan, hindi naman kayo sumusunod sa utos ng Diyos, hindi naman kayo naniniwala o sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo, sa ganyang paraan, lagi niyong hinahamon at sinusubukan ang Panginoon. Itong mga pastor na ito, mga church leader na ito, responsibility nila o ninyo ang sabihin ang katotohanan na sa pamamagitan kay Kristo, ang tao magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan kay Kristo. Pero tignan mo itong mga taong ito, mas pinipreach nila na si Kristo daw ay tao lamang at hindi nagliligtas. Tanungin ko kayo, kaya mo bang languyin mula sa Davao hanggang sa Samal Island, lakas ang current? O sabihin lang natin, malangoy mo yan. Ngayon sabihin natin, wala kang sasakyan ng mga sasakyang pandagat, bangka, barko, o anuman. Kaya mo bang tawirin ang Cebu kung galing ka sa Mindanao? Wala kang ibang sasakyan, kaya mo bang languyin yan? Sa lakas ng alon at agos, mamamatay ka. Ganyan ang tao. Ganyan ang mga tao na hindi sumasampalataya o naniniwala kay Kristo. Yung mga sarili ninyo, ginawa nyo lang talagang kahoy na panggatong sa apoy pagdating ng araw. Si Kristo mismo ang nagsabi dito sa chapter 7 ng Matthew, no one comes to the Father except through me. No one. Pero yung mga tao, like Iglesia ni Kristo, Jehovah's Witness, Judaism, Muslim, ano pa ba, mga SDA na yan. Itong SDA rin, sabi nila naniniwala sila kay Kristo pero hindi namumuhay sa mga kautusan ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi ni Kristo,
Bakit kayo tawag ng tawag sa akin na Panginoon, Panginoon, pero hindi naman kayo sumusunod sa mga salita ko o utos ko? Yung mga tao na yan is useless. Useless yung pananampalataya nyo, pagsisimba nyo every linggo, Saturday, or ano ba yan, kailan yan. Kaya maraming mga tao ngayon na patuloy nilang itinakwil ng Panginoong Jesucristo at hindi iniintindi ang nakasulat sa Biblia. Ang pagkakamali rin ng mga taong member nila ay hindi nila iniintindi kung ano ang sinasabi mismo sa Biblia. Mas pinaniwalaan nila ang sinasabi ng kanilang mga pastor na nabubuhay lamang or ilang years pa lamang naka-adapt sa mga tradisyon or patutuo kaysa mismo sa Biblia na nagsasabi mula pa sa simula. Kung ikaw member, bago mo susundin yung sabi ng mga pastor mo, i-compare mo muna kung ano ang sinasabi sa Biblia sa mga sinasabi ng inyong pastor sa mga sermon. Pag mag-conflict yan, umalis ka na dyan. Kasi yung member, yung grupo na yan, yung simbahan mo na yan, hindi yan simbahan patungo sa buhay na walang hanggan, kundi nagiging pintuan yan patungo sa impyerno, sa inyong kapahamakan. Bakit mo sasayangin yung buhay mo sa simpleng, hindi naman simple, no? Yung mga nakasulat dito sa Biblia, ito ang lagi mong susundin kaysa mismo yung susundin nila kung nakita mo naman ang pagkakaiba ng sermon at saka sa Biblia. Marami ang ganyan ngayon. Yung mga minimension ko, yun na yun. At hindi lang yun, kundi marami pang iba. Iwan ko ba ang bawat tao kung bakit hindi pa rin nila naintindihan? Marami pa rin mga tao niyan, including Katolik. Ang mga tao tamad magbasa ng Biblia or hindi na talaga nagbabasa ng Biblia, kaya minsan para sa kanila ay hindi na kami magbabasa ng Biblia kasi sinasabi naman ng aming pastor kung ano sinasabi naman pastor, kasi yun naman yung binabasa niya sa Biblia o patungkol sa Biblia, yun na yung susundin namin. Kahit doon pa lamang conflict na yung sinasabi ng kanilang pastor ay iba pala sa nakasulat sa Biblia, ang sinabi doon sa kasulatan, ang sa utos ng Panginoon o sa salita ng Diyos. Dahil nga hindi nila binabasa yung Biblia o iniintindi at nakikinig lamang sila sa kanilang mga pastor, itong mga taong ito madali lamang iligaw. Kahit na nga mga tao na naging nagbabasa ng Biblia, maliligaw pa rin. Dahil nga sa mga salita ni Satanas na lumalabas sa mga bibig ng kanilang mga pastor, na walang ibang mga lumalabas sa bibig, kundi puro mga kasinungalingan na pinapaniwala doon sa mga tao, sa congregation. Dito kasi, ang isa sa tinutumbok ni Satanas na wasakin ang bawat simbahan, Christians, pastors' family, yung mga taong naglilingkod sa Panginoon, sumusunod sa Diyos. Kaya mag-isip-isip po tayo bago tayo pumasok sa isang simbahan or fellowship na yan or member na yan o grupo na yan. I-compare natin kung ano ang sinasabi ng Biblia para hindi tayo maligaw. Kasi sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, in the last days, sa huling araw, lalamig ang pag-ibig ng bawat tao sa Panginoon. At darating yung araw, na ang araw na yan, magsilabasan ang pinakamaraming bulaang propeta. Ililigaw nila ang bawat tao, kahit pa yung mga tao na pinipili ng Panginoon, ay iligaw rin nila. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo. At ngayon na nga yung panahon na yan.
Hindi lamang sa mga church leader, kundi pati sa mga technology, mga gadget or mga technology. Yan din yung mga tao na gumagawa niyan ay mga bulaang propeta. Kasi pag sinabi nating bulaang propeta, propeta yan ni Satanas. Propeta yan ni Satanas, yung mga bulaang propeta na yan. Yung mga lumalabas sa kanilang mga bibig ay puro kasinungalingan, makamundong bagay. Kasinungalingan, makamundong bagay, mga technology, ini-encourage ni Satanas yung mga tao to earn money. Sige, magpakayaman kayo, to earn business, ganito, ganyan, para yayaman ka pagdating ng araw. Kasi ang tao may kamatayan, naharap ng Panginoon, naharap sa Panginoon. Wala pala Panginoong Diyos sa kanyang puso. Hindi ang Diyos naghahari sa kanya, kundi kayamanan, pira, kasinungalingan, maling mga aral, maling mga turo. Pagdating ng araw, saan ka patungo, itatapon ka. Kasi doon sa kaharian ng Panginoon, ayon dito sa Biblia, walang kahit sinong marumi ang naandoon sa loob. Mga gumagawa ng mga karumal-dumal o kasamaan. Kundi ang mga tao doon, yun lang yung mga tao na namumuhay sa kalooban ng Diyos at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at lumapit at bumalik sa ating Panginoon. Huwag nyo pong sayangin ang buhay natin dito sa mundong ito. Nalilipas lang tayo. Hindi tayo dito magtatagal. Years from now, wala na tayo dito sa mundong ito kasi traveler nga lang tayo. Isipin mo, ang hayop at ang tao. Tingnan mo, yung hayop. Minsan papatayin ng tao. Tayo rin na tao, papatayin din ng kapwa-tao. Mamamatay. Minsan ang hayop namamatay na sagasaan. Ang tao rin namamatay din every time na masagasaan. Ang hayop namamatay every time na magkasakit. Ang tao din namamatay pag magkasakit. May mga sakit malala. Yung mga hayop kinakatay, yung tao rin nakakatay din. Ang hayop at ang tao ay walang pagkakaiba. Katulad lamang sila na gawa ng Diyos at sila ay magkasintulad din na mamamatay dito sa mundong ito. Kaya anong ipagmamalaki mo dito sa mundong ito? Yung kayamanan mo, yung sasakyan mo, bahay mo, negosyo mo. Kahit pamaangkin mo buong mundong ito, kung wala si Kristo sa buhay mo, itatapon ka talaga sa impyerno pagdating ng araw. Kasi si Kristo lamang ang siyang daan patungo sa Ama. Ang ating pag-asa, our only hope to the everlasting in the kingdom of God. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless, bro.